pala, dahil pala pang pukpok eh. Pag pinukpok yan, malalaglag na agad yan tulad nito. Yun, yun, ay! Sa loob na laglag. Ito, mamumulot tayo naman sanitas. Daming nahulog oh. Ayan oh. Yung mga nahuhulog yun, pwede na yung pwedeng pulutin. Wag lang ito, tulad nito, bugbog na. Hindi na pwede. Bugbog na rin yung mga ito, wala na rin. Marami ako nakikitang hindi pa bugbog eh. Bugbog na. Ito pwede. Ay, nalaglag. Amon ba? Kuha ko ng mansanitas. Hindi, magka yung pagka sobrang dilaw na panis na, parang parang maanggo. Ito. Ayan, pwede yan. Tama. Nasa taas kasi yung iba. Ayun ang dami sa taas. Kaya mga bagong laglag yun, pwede natin pulutin. Ito, tulad nito. Ganda pa. Paborito ni mother. Kahapon nag-uwi ako nito ay naubos agad. Yun naman mga pinitas ko ito. Pwede pa. Hindi. Lambot na rin. Lagay na natin. Kasama na natin dito. Yan. Ito. Sa bugbog. Wala na. Kaya kailangan ko ata talagang kumuha sa taas. Ito. Pwede. Ito. Bugbog na rin. Wala na. Ito pwede pa to. Walang katama-tama. Tama na rin. Lalaman naman pagka yung malambot. Wala. Kukuha tayo talaga sa taas. Nalaglag na yung iba. Ayun. Ito. Ay. Liit pa. Ito. Kunin natin ito. Ay. Yun. Nalaglag. Ito. Nalaglag. Ito. Saan pa? Ito pa. Hindi naman siya bugbog oh. Nalaglag lang. Pagka konting alog lang nalalaglag na kagad yung kanyang bunga. Ito. Kaya pa tayong panungkit. Ay pamalo na lang, pamalo. Ito. Nalaglag lang. Ito pala, dahil pala pang pukpok eh. Pag pinukpok yan, malalaglag na agad yan tulad nito. Yun, yun, ay! Sa loob na laglag. Kita nyo yun, mayugyug lang ng konti o nadunggol ko lang ng konti nung parang kawayan. Tawagin dito yan, yung hawak kong kawayan yan. Bikal. Bikal ang tawag namin dito yan. Nadunggol ko lang, nalaglag na. Kaya madaling manguha nito kung meron kang ganitong mahaba itong hawak mo ito. Yan. Ito. Ang dami sa taas
Ayun, dami oh. Yun nga lang, parang hindi aabot itong aking panungkit. Yun, nalaglag na isa. Madunggol lang talaga siya. Kuwang-kuwa at laglag. Yun sila, Nikki nga pa. Yun, si Nikki duman. Sila Nikki pala, ano ngayon dito sa taas, tinatanggal nila yung mga tambak doon sa may pig pen. Nililipat nila yung mga uling. Tapos yung aking kulungan doon ng manok dati, sabi ko Nikki, ako na lang magdi-dismantle nung kulungan na to kasi baka magamit ko pa yung mga tubular na yan. Gagawa ko ng gratas dun sa bahay para sa patungan ng mga tools ko. Matagal ko ng project sanang gawin yun at wala pang time para maging organized na yung dito sa bodega namin. Yan, dami na rin natutuwa si mother nito at si ka-farmer sis. Yan, may nasama pang super hinog. Titikman ko nga kung anong lasa ng super hinog na yun. Okay, at ito, pakainin muna natin yung ibon. Kumuha ako ng tanglad, sabi ni ka-farmer sis, kailangan niya ng tanglad para sa aming tsaa. So, ito na rin tayo. Pakainin ko muna yung ating alaga. Ano, may sisiw ka na ba? Meron na bang sisiw yan? Ayaw. So ito, bigay tayo pagkain sa kanila. Meron pa palang pagkain dito oh yan. Sige. Ito. Okay, uwi na ako. Uwi na. Ito at i-sprayan natin ng talagang dilaw itong isang enclosure na to, kasi kahapon ito ay na-primer ko na ng epoxy primer at kaninang umaga naman ay akin na siyang niliha, tapos pinatuyo, kaya ito akin nang pinipintura ng dilaw, yung talagang pinakakulay niya na. Ito yung mga sobra kong dilaw, katulad nung una kong ginawa, dilaw din, sobra nila to. Tapos hindi lang itong nakaraang project ko sobrang pintura na to, itong sobrang pintura na to galing pa noon ko pang project na oven nung una pa. Itong ang ginagamit ko ngayon dito, kasi more than kalahati pa yung sobra kong yun kaya enough na to sa dalawang control panel at isang oven. Ayan. First coat muna tayo. Ayan siya. Medyo maganda na ngayon ang buga ng ating compressor. Miss na miss talaga. Yan, natapos na yung ating first coating. Wait na lang natin matuyo ng konti. Para hindi siya yung tinatawag na mga pintor na magluluha. Yan. Parang luha ng kandila. Yan, ganyan. Para tuyo-tuyo siya, tsaka tayo papatong ulit ng pintura. Okay, ito at second coating ulit. Papatungan natin siya ngayon ng pangalawang patong. Siguro mga isa pampatong, patuyuin ko na ito hanggang bukas. Tapos pagka tuyo na, liyain ko ng 600 grit. Patuyuin, liliyahin ko. Pag nililiya ko siya, may halong tubig para hindi kumapit sa tingga yung pinaka alikabok ng pinaglihahan. And kaya yun, ganun ang gagawin ko. Liha ng kaunti, tapos spray ulit. Hilamos na lang to, siguro mga 2 patong na hilamos. Ito, i-blower natin sila, unti-unti natin dadalhin doon sa
Dadalhin natin dun sa may dulo, pagsasama-samahin natin lahat ng na grass cut na to, yung mga naputol ba. Ayan. Ito, ang tawag talaga dito ay leaf blower. Yan, oh. Yung, kasi kung wawalisin ito, hindi naman talaga makukuha yung lahat ng natabas na damo. Kaya ang gagawin ko yan, ili-leaf blower ko siya, iipunin ko siya at papupuntahin ko dyan sa pinaka walkway na yan, sa pathway na yan, yung mga damo, para itutulak ko siya ngayon papunta dun sa may garahe para madaling walisin, umpul na sila. Ayan, mas madali ito kaysa sa sa iwawalis ting-ting mo, mas madali siya. Itong mga ganitong gamit na to, no? Nabili ko lang to, surplus na rin. Skin lang siya, yung tinatawag nilang skin, yung unit lang, walang battery at charger. Tamang-tama naman. Nabili ko to kasi meron na akong mga battery at charger mismo na itong ganitong brand na power tools. Osito Power Exchange, yan, tama sa kanya yung battery. Kaya yan, laking tulong din. Tsaka yung mga dumi-dumi dun sa bubong, yung mga alikabok dun sa aking solar panel, nagagamit ko rin ito. Malakas din siya, oh. Hindi lang sa ganitong leaf blower, no? Lalo na pagka nagka-car wash ka na. Ito magandang gamitin pag nag-car wash. Talaga yung mga singit-singit na tubig sa kasingit-singitan ng mga sasakyan o ng motor, ili-leaf blower mo lang ganito, talagang lipad yung mga tubig na nakatinga sa singit-singit ng mga sasakyan natin. Mas madali siyang patuyuin yung sasakyan pagka merong ganito. Talagang lipad talaga yung mga tubig na nakasingit eh. Tsaka ang isa pa, ang isa sa kinaganda nitong gamit na to ay yung mga dahon-dahon sa bubong. Kung malapit ka sa puno, yung bubong mo ay malapit sa puno, ito ang mas maganda, ili-leaf blower na lang para malaglag mula sa bubong. Tsaka na lang wawalisin sa baba yung mga dahon. Mas maganda to. Talagang malilinis mo talaga yung mga damo-damo tuloy, yung mga dahon sa bubong. Tingnan, lakas niya eh. Talagang dito hindi lang makita, pero pagka talagang tinamaan yung mga damo, talagang lipad. Dadalhin ko yan dun sa dulo. Yan. Ganda. Sarap gamitin pa. Battery operated siya. Yan. Yan, okay na to. Ito, tapos na tayo dito sa pagka-grass cut dito. Paglabas ni Mother mamaya ay konti na lang wawalisin. Si Mother kasi pagka abang nag-grass cut ako, nagwawalis na rin siya. Kaya ito, inunahan ko na. Nanonood ng ng kanyang teleserye. Ang sarap ng parang invisible invisible walis ting-ting yung nililipad yung mga damo-damo talagang yun, dadalhin ko doon sa rampa, sa sulok para kakamay na lang. Tapos itong mga nag-grass cut na to, ilalagay namin dito sa isang flower pot lahat para na rin to tawag nito, patabaan na rin sa lupa. Pagka nabulok to, lupa na rin to para na rin fertilizer ng lupa. Talagang maganda kasi lupa dito sa aming flower pot medyo matigas, kaya kailangan lagyan ng mga ganitong mga dahon-dahon. Lagyan na nga din namin ng mga poop ng kalabaw. So ayan, at konting na lang to, repaso, konting tulak-tulak na lang ng mga damo. Ayan, para pagkumpul-kumpul ko na lahat dun sa dulong-dulo at damputin, ilagay dito sa flower pot. Tapos yung aking in-spray paint andito pa rin. Patapos na ako at magliligpit na lang ako dito sa aking mga gamit pang spray. Bukas naman at ating ibibilad at patutuyuin, diha, tas
ano ulit, isang hilamos lang siguro ng ano, ng pintura yan. Matatapos na rin bukas. Bukas nga pala tatanggalin namin yung mga ano, mga tubular ng kulungan ng manok. Sayang kasi baka magamit ko pa. At itatabi na lang namin nila Nikki, baka masama sa kalakal. Magagandang ano pa naman yung tubular, makapal. Ayun. So siguro hanggang dito na lang muna tayo. Ito lang yung ating nagawa ngayong araw, yung namasyal sa bukid at kumuha ng tawag dito yung mansanitas, pakain ng ibon. Yun, kumuha din para akong tanglad pala para sa pang aming tsaa. Yun, hiling ni ka-farmer C, sinahalo sa aming tsaa yung tanglad. So ayan, salamat po, salamat, at hanggang dito na lang po itong ating video. Salamat.